Mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 4, Friday. Meron tayong dalawang verses dito, Mark 8:35 to 36. For whoever wants to save his soul life shall lose it, but whoever will lose his soul life for my sake and the gospel's shall save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul life? Yung soul natin, hindi lang siya basta tinatawag na soul. Sabi, soul life. Pag tinagalog mo, buhay kaluluwa. Ang kaluluwa natin ay may buhay. Nang ibig sabihin, meron siyang pandama. At yung kaligayahan ng tao, ito ay nararamdaman sa kanyang soul life. Kaya ang soul life ay naghahanap ng saya. Yan ang isang specialty ng soul life. Ngayon dito sa verse natin, binabanggit ang soul life, pwedeng iwala, pwedeng tamuhin. Anong ibig sabihin yan? Ang tamuhin ang buhay kaluluwa ay ang gawing masaya ang buhay kaluluwa. Pasayahin siya. At ang iwala ang buhay kaluluwa, ibig sabihin, alisin ang kanyang saya. Huwag pabayaan na bumigay siya sa saya. Kasi ang soul life, ang ibig sabihin ng tamuhin o iwala, tamuhin, gawin siyang masaya. Iwala ang saya. Kaya gano'n. Kaya sabi sa atin, kapag tinamo mo ang saya ng buhay kaluluwa mo ngayon, mawawala siya pagdating ng araw o sa darating na panahon. Pero pag winala mo ang saya ng buhay kaluluwa mo ngayon, tatamuhin mo ito sa darating na panahon. Parang ang sinasabi rito hirap muna bago saya. O saya muna, then ang kasunod niyan ay hirap. Ikaw ang pipili niyan. Anong gusto mo? Mauna yung saya, bandang huli, wala na yung saya. Natamo mo na siya O iwala mo siya ngayon, bandang huli, tamuhin mo yung saya ng buhay kaluluwa. Ito ay spiritual na bagay at para mas maintindihan natin ito, magbasa na tayo. In Matthew 16:18, the Lord Jesus said, I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. How can the church be built up in a particular way? The answer is found in verses 21 through 26. Unless Christ had been crucified and resurrected, he could not build up the church. Ito naman, tinatalakay dito yung desire ng Panginoon na itayo ang eklesiya at ito ay unang binanggit niya sa Matthew 16:18. So sa Matthew 16:18, ang Panginoon ay nagpropesiya, sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesiya. So ayon sa footnotes, yung bato dito ay revelation ni Kristo. Ang ibig sabihin, kung may revelation ni Kristo, sa ibabaw ng batong yan, sa ibabaw ng revelation na yan, itatayo niya ang kanyang eklesiya. So yun yung sinasabi rito. Pero sa panig ng Panginoon, ang paraan para maitayo niya ang kanyang eklesiya ay ang siya ay crucified at mabuhay na muli. Yun. Kung hindi siya ma-crucified, mamatay sa krus, hindi siya dumaan sa kamatayan at pagkabuhay na muli, hindi niya maitatayo ang eklesiya. Amen. Verse 21 says, from that time, Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed
on the third day be raised. So yan yung kamatayan niya at pagkabuhay na muli. Pagkatapos niya ipropesiya ang tungkol sa pagtatayo ng eklesiya. Ang ibig sabihin yung pagtatayo ng eklesiya, yan yung nasa puso ng Diyos. Yan yung gusto niyang gawin. Yan yung kanyang plano, layunin, at kanyang pinaka-desire na itayo itong eklesiyang ito. At ang paraan ay siya ay mamatay sa krus at muling mabuhay. Kaya mula nung araw na yan, binabanggit na niya sa kanyang mga disipulo yan. Na siya ay pupunta sa Jerusalem, at siya ay magdurusa sa kamay ng mga eskriba, mga pariseyo, ng mga hentil, ng mga Hudyo, at sa ikatlong araw siya ay mabubuhay na muli. So, binabanggit niya yan. Upang ipakita sa kanila na ang paraan ng pagtatayo ng eklesiya ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Resurrection is a form of transfiguration. Through death and resurrection, Christ has entered into a realm of transfiguration. The church exists in this realm of transfiguration. It cannot exist in the natural life or with fleshly people. Tungkol sa kanyang pagkabuhay na muli, sinabi sa atin na ito ay nasa anyo ng pagbabagong anyo. Transfiguration siya. Ang pinakamagandang halimbawa, syempre, yung transfiguration ng Panginoon doon sa tuktok ng bundok. Pumasok siya sa isang bagong anyo. Nagbagong anyo siya. Ganon din ang kanyang pagkabuhay na muli. Dumaan siya sa kamatayan, pumasok siya sa pagkabuhay na muli, at ito ay isang kinasasaklawan. At ito ay isang pagbabagong anyo. Mula sa kamatayan, nabuhay siyang muli, nagkaroon siya ng isang pagbabagong anyo. At ito ay nasa loob ng mistikong kinasasaklawan. Hindi na ito natural na bagay. If you are willing to lose your soul life or your soul for the sake of others, so today's reading na ako. The losing of the soul life is the basic factor in our being built up together. It is not only a matter of denying the self or of bearing the cross, but of losing the soul. We need to lose all our present soulish enjoyment for the Lord's sake, for the sake of the church, and for the sake of all the saints. O ito, sa panig ng Panginoon, para maitayo ang eklesiya, kailangan niyang mamatay, mabuhay na muli. Yun yung proseso. At yung kanyang pagkabuhay na muli ay isang transfiguration sa panig niya. At yun ang paraan para maitayo niya yung eklesiya. Sa panig naman natin, kasi ang pagtatayo ng eklesiya, hindi lang direktang pagsasagawa mula sa Panginoon. Tayo mga believer, mayroong bahagi dito para sa pagtatayo ng eklesiya. At sa ating bahagi, ang paraan para maitayo ang eklesiya ay ang iwala natin ang ating buhay kaluluwa. Particularly yung enjoyment ng soul natin. So yun yung paraan. So gusto mo bang makibahagi sa pagtatayo ng eklesiya? Dapat iwala mo yung enjoyment, pagtatamasa ng buhay kaluluwa mo. So yan ang isang unique na paraan para maitayo ang eklesiya. Kasi sa pagtatayo ng eklesiya, involved tayo. Tayo mismo ay ang mga bahagi ng eklesiya na itinatayo ng Panginoon. At dapat para magkaroon ng pagtatayo, iwala natin yung ating buhay kaluluwa o yung pagtatamasa ng ating buhay kaluluwa. If you are willing to lose your soul for the sake of others, those with you will be enlightened, nourished, and
filled. This is the way the church is built. If all the saints are willing to lose their soul, what a wonderful situation there will be among us. There will be no offenses and even no need of forgiveness. Kapag tayong lahat, okay, sa loob ng eklesiya, sabi niya, ay payag tayo na iwala yung buhay kaluluwa natin. Nako, kagila-gilalas na magiging situation natin. Magkakaroon ng isang wonderful situation. Na kung tutuusin, hindi na kailangang magpatawaran pa, sabi niya. Walang nasasaktan at hindi naman din kailangan ng pagpapatawad. Kasi maayos na yung sitwasyon eh. Hindi nagkakasakitan eh. Dahil naiwala yung pagtatamasa ng buhay kaluluwa. Kaya kung gusto natin mabago ang sitwasyon natin sa church life, ang unang kailangan ay maiwala ang enjoyment ng buhay kaluluwa. So, checkin nyo ngayon. Alam nyo, lahat ng problema sa church ngayon, halos lahat yung nagkakasakitan, may na-offend, may nakaka-offend, merong dahil na-offend, ayaw nang mag-meeting, meron naman na naka-offend, ayaw namang humingi ng tawad. Meron namang humihingi ng tawad, ayaw namang magpatawad. Kaya ang nakakaroon ng mga friction, alam nyo, ang pinaka-root, ugat ng mga ganyang bagay, ay dahil ayaw nating iwala ang enjoyment ng ating buhay kaluluwa. So, yun yung ibig sabihin ng siguro sabi niya, ano ba yan? Bakit hindi mo maintindihan? O ito, bibigyan ko kayo ng illustration. Bakit ayaw mo magpatawad? Kasi masaya ka na hindi magpatawad. Yun, ganun kasimple lang yun. Bakit ka hindi magpatawad? Kasi yun ang, yun yung, doon natutuwa yung soul life natin eh. Na hindi tayo magpatawad eh. Bakit ayaw mong humingi ng tawad? Yun yung, pag humingi ako ng tawad, mawawala yung saya ng enjoyment ng, yung saya ng buhay kaluluwa. Kaya, para magawa mo yan, kailangan itakwil mo siya. Iwala mo siya. Kapag winala mo, ayaw mo na siyang pasayahin. Ibig sabihin, hihingi ka ng tawad. Kung ayaw mo na siyang pasayahin, magpapatawad ka. So, ganun kasimple yun. Nang ibig sabihin, yung mga bagay na hindi pagpapatawad, yun ang kasiyahan ng buhay kaluluwa. Halimbawa, na-offend naman yung tao. Na-offend siya, nasaktan siya. Kaya siya hindi nagmi-meeting, dahil masaya siya. Yun yung saya ng buhay kaluluwa niya. Binibigyan niya ng saya yung buhay kaluluwa niya. Yun yung, ganun lang yun. Yun yung, bakit nagtatalo? Kasi, yung saya ng buhay kaluluwa mo ay nandun habang nakikipagtalo ka. Kapag tumigil ka, mawawala yung saya ng buhay kaluluwa mo. So, ganon ang ibig sabihin nun. Ganon siya. Kaya, ang ugat ng lahat ng gulo, problema, ay dahil hindi natin winawala yung ating buhay kaluluwa. Amen. So, magbabasa na ako uli. Sabi niya rito, if you are willing to lose your soul life for the sake of others, those with you will be enlightened, nourished, and filled. This is the way the church is built. If all the saints are willing to lose the soul life, what a wonderful situation. Okay, inulit ko na lang to. Okay, tuloy ko yung susunod. If we are like this, we shall be rewarded with prevailing transfiguration. But if we are not willing to lose our soul life, we shall not share in this transfiguration
On the contrary, for us, the church life will be darkness. And during the time of transfiguration, we shall be rewarded with suffering. Instead of being joyful, we shall be in darkness. So kanina sinabi natin, kapag tinamo mo na ngayon yung enjoyment ng soul life mo, mawawala ito sa darating na panahon. So anong meron sa darating na panahon? Suffering, darkness. So yan yung katumbas, no, ng sitwasyon na hindi mo winala yung soul life mo sa panahon na ito. Tinamo mo na siya, naging masaya ka na, nakipag-argue ka, naging masaya ka na, hindi ka nagpatawad, naging masaya ka na, hindi ka humingi ng patawad, masaya ka na, sinaktan mo yung iba, masaya ka sa ganon. Yun naman mga nasaktan, ayaw na mag-meeting, masaya naman sila sa ganon. So dahil tinamo natin lahat yung mga saya natin sa panahon na ito. Pagdating ng panahon, anong kapalit niyan? Suffering, darkness, gnashing of teeth, discipline. So iyan ang ibig sabihin niyan. Pero, kung sa panahon na ito, willing tayong iwala ang ating buhay kaluluwa. No, nagkasala ako, no, iwinala ko yung enjoyment ng aking soul life, willing akong magpatawad, willing akong humingi ng tawad, no, willing akong wag saktan ang mga kapatid. No, minsan maski may problema sila, hindi natin sila pinagwiwikaan para hindi sila masaktan. So, anong pagtatakwil ng enjoyment ng ating kaluluwa na ginagawa natin ngayon? At dahil dito, yung eklesiya ay naitatayo. At dahil winala mo ang iyong enjoyment ngayon ng kaluluwa, ikaw ay tatanggap ng gantimpala sa darating na panahon. Anong gantimpala yan? Tatamuhin mo yung saya ng buhay kaluluwa mo pagdating ng kapanahunan. No? Dahil winala mo siya ngayon, bibigyan ka ng Panginoon ng gantimpala na ang iyong buhay kaluluwa ay lubhang magagalak. Magiging masaya ang iyong buhay kaluluwa. Kaya yung saya na hindi mo tinamo sa una, makakamit mo sa darating na kapanahunan. O, kaya nasa ating pagpili yan. Saya muna, tapos sufferings, bandang huli. O mag-suffer ka muna ngayon upang sa darating na panahon, tanggapin mo ang gantimpala at mag-enjoy ka. Yan ang ibig sabihin nito. Our willingness to lose the soul for the Lord's sake will cause the church to be transfigured. In other words, it will bring in a revival. Every genuine revival is a coming of Christ, a present coming of Christ with His reward, not His second coming in a physical way. He rewards the faithful one positively and the unfaithful ones negatively. I have seen this happen in the church life. When a revival, a transfiguration came, some were enjoying and others were gnashing their teeth in darkness. Amen. Dito, yung pagbalik ng Panginoon, binanggit siya. Pero sabi niya, not in the future, not in a physical sense, but His present coming, ang kanyang pagbalik sa pangkasalukuyan. Alam niyo, minsan-minsan yung Panginoon, dumadalaw sa atin. Not physically, no, but spiritually. May mga panahon na siya ay bumibisita. Tinitignan niya ang sitwasyon natin. No? At kung ang sitwasyon natin ay nasa mabuting kalagayan, nasa isang kalagayan na ang mga kapatid ay patuloy na winawala ang kanilang buhay kaluluwa para sa kapakanan ng pagtatayo ng eklesiya, ito ay magiging magandang pananaw sa Panginoon at maging sa panahon na ito, nagbibigay siya ng gantimpala. Kaya may mga believer na maayos din naman sa loob ng eklesiya,
na nagiging maganda yung kanilang sitwasyon ng buhay. Sapagat merong pagpapala ang Panginoon sa mga tao na nakikibahagi sa pagtatayo ng eklesiya sa positibong aspekto, no, sa pamamagitan ng pagtatakwil ng enjoyment ng kanilang buhay kaluluwa. Kaya tahakin natin itong landas na ito. Lagi nating paalalahanan ng ating sarili ang pagtatamo ng enjoyment ng ating kaluluwa. Hindi sa panahon na ito. Hindi sa panahon na ito. Pero pwede mo rin pasayahin ang buhay kaluluwa mo. Yan ay ang enjoyment sa Panginoon. Kapag ikaw ay nag-enjoy sa Panginoon, merong saya sa buhay kaluluwa natin. Pero bukod sa saya na pwedeng ibigay ng pagtatamasa sa Panginoon, sa panahon na ito, walang saya. Na pwedeng kunin para gawing masaya ang ating buhay kaluluwa. Iisa lang ang pwedeng saya na kunin mo ngayon. Yan ay ang enjoyment ng Panginoon. Kanina doon sa verse natin, binanggit yan, maski yung enjoyment ng world. Hindi ito dapat tamuhin sa panahon na ito. Kaya sabi niya, ano pakinabang meron ng isang tao? Tamuhin man niya ang buong sanlibutan kung mawawala naman ang kanyang buhay kaluluwa. Na ang ibig sabihin nito, nagkaroon ng appraisal. Halimbawa, tinamo mo ang buong sanlibutan, pero imposible yan. Walang isang tao na pwedeng tamuhin niya ang buong sanlibutan para maging enjoyment niya. Lahat ng pwede nating tamuhin ay isang baliit na bahagi lang ng sanlibutan. Pero sabi niya, maski na tamuhin mo ang buong sanlibutan, lugi ka pa rin kapag nawala ang enjoyment ng kaluluwa mo sa darating na kapanahunan. Luging-lugi. So, kailangan maging matalino tayo ngayon. Na makita natin, walang enjoyment maliban sa Panginoon na inilaan ang Diyos para sa ating buhay kaluluwa. At kung tinamo natin ang isang enjoyment na hindi ang Panginoon mismo, ito ay hahantong sa pagdurusa sa darating na kapanahunan. Lalo pa yung mga pagtatamasa ng kaluluwa na may kinalaman sa pagtatayo ng eklesiya. Ito ay seryoso. Amen. Husbands and wives argue with each other because they find it enjoyable. So yun pala yun. Bakit ba nagtatalo ang mag-asawa? Kasi masaya yan eh. Ang feeling nila, pag nakikipagtalo sila, lalong sumasaya yung buhay kaluluwa nila. Hindi sila nagpapatalo. Habang sumasagot, lumalaban yung buhay kaluluwa. Sumasaya. Ang saya ng buhay kaluluwa. Pero kung nagbigay, yung nag-give way, hindi na sasagot. Yung buhay kaluluwa na parang nawalan siya ng saya. Nawalan siya ng saya. Pero, kung winala mo yung buhay kaluluwa mo ngayon, sa pamamagitan ng hindi na pakikipagtalo, huminto ka na. Tatamuhin mo ang gantimpala ng Panginoon. Kaya sa pag-argue, kung sino yung bumitaw, yun ang panalo. Yun namang nag-go-on, talo. Maring nanalo siya sa argument dahil hindi siya bumigay eh. Tama na, hindi ka na makasagot. Sumagot ka. O, ayaw mo na. Tama na, ikaw ang may problema. Ayaw na sumagot ng isang Panginoong Jesus, salamat sa iyo. Nagpe-pray na lang siya. Takwil ko na lang ang buhay kaluluwa ko. Panginoong Jesus, maski ano sabihin niya, hindi na ako sasagot. Takko. Panalo ka. So, naintindihan natin. So, ang spiritual na bagay, iba sa mga physical na bagay. Iba sa spiritual. Iba ang spiritual. But if a brother loses his soul life by losing the case to his wife, the Lord will reward him by coming in at a certain point to save his soul.
O yan, so kung yung brother nag-give in, no? So sa isang panahon, dadating ang Panginoon para bigyan siya ng reward. So yan yung reward mo dahil tumigil ka na. Amen. Amen. There cannot be a proper family life without the losing of the soul. For the sake of the family, we need to lose. You need to lose your soul. Lose your enjoyment. Then the Lord will reward you in a positive way when He causes a transfiguration to take place in your family. So, tingnan niyo, may pamilyang ang gulo. Nagtatalo yung magulang, nadidinig ng mga anak. Tapos, tandang huli, yung mga anak nagtatalo rin. Walang magulang gustong magpatalo. Minsan yung anak sa magulang nagtatalo. Wala rin gustong magpatalo. Ang gulo. Ang pamilya hindi naging proper dahil walang gustong magtakwil o iwala yung buhay kaluluwa. Kaya itong mga situation na ito, madalas nakikita natin. Nakikita natin yan. Gusto mo ba ng maayos na pamilya? Dapat ang bawat isa matuto na itakwil yung pagtatamasa ng kanilang buhay kaluluwa. Amen. When we lose our soul life, the Lord in our spirit will have the opportunity to spread from our spirit into every avenue of our soul, so that our soul may be transformed. So, ang transformation ay transformation ng kaluluwa. At ang transformation ay bunga ng pagpapalaganap ng Panginoon mula sa ating spirito tungo sa ating kaluluwa. Yan ang transformation. Pero para mangyari yan, dapat ang buhay kaluluwa ay winawala natin. Sapagkat kung ang pagtatamasa ng ating buhay kaluluwa ay iwinala natin, madali maka-spread ang Panginoon sa ating kaisipan, damdamin, at pagpapasya. Kaya ang ating buong kaluluwa ay matatransforma ng Panginoon tungo sa kahayagan ng Panginoon. Kaya gusto mo ba matransforma? Dapat ang buhay kaluluwa mo, gawin mo bukas siya sa Panginoon. Dapat ito ay isang buhay kaluluwa na hindi naghahangad ng anumang pagtatamasa maliban sa Panginoon. Kung ikaw ay na-challenge para makipag-argue, kailangan alisin mo na agad yung enjoyment nga. Hindi ko ibibigay ang enjoyment mo. Sabi mo sa kaluluwa mo, hindi kita papasayahin. Mananahimik ako. So, kung ganon, ibig sabihin yan ay ang isang pinakamagandang halimbawa ng pagwawala ng enjoyment ng ating buhay kaluluwa. Kaya ngayon, naintindihan na natin, ano ba yung enjoyment ng buhay kaluluwa? So, yan yung nakikipagtalo. Yan yung ayaw magpatawad. Yan yung mahilig manakit ng mga tao sa eklesiya. Yung mga taong gumaganti kapag nasaktan. Yan ay pagtatamasa ng enjoyment ng kaluluwa. Nang ibig sabihin, yung kaluluwa nila mayroong desire. Sasaya lang ako pag nakaganti na ako. Kaya nga, minsan, sa loob ng eklesiya, nagkakaroon ng mga parinigan. Yung parinigan, pagganti yun eh. Ganon. Kaya lahat ng ito ay nagsasanhi upang ang ating kaluluwa ay hindi matransforma. Dahil ang daming pagkakataon na binibigyan ng pagtatamasa ang ating buhay kaluluwa. Amen. When we lose our soul life, the Lord in our spirit will have the opportunity to spread from our spirit into every avenue of our soul so that our soul may be transformed, okay?
Eventually, our whole being will be conformed to His image. At such a time, we will be mature and ready to be co-kings with Him for our enjoyment of His kingship and participation in His joy in the coming age. Amen. So yung darating na kaharian ng Panginoon, ito yung kaharian ng pagpapakita at ito ay kaharian ng gantimpala. So ang kanyang darating na kaharian ay gantimpala para doon sa nagwala ng kanilang buhay kaluluwa sa panahon na ito. At ito ay tatamuhin nila sa panahon ng pagpapakita ng kaharian. Na ang panahon ng pagpapakita ng kaharian ay isang gantimpala na kung saan tatamuhin mo ang saya, ang enjoyment ng iyong buhay kaluluwa sa panahon na yan. At lahat ng mga mandaraig, ang ibig sabihin ng mandaraig, ito yung dinaig nila ang tukso ng pagtatamo ng saya ng buhay kaluluwa sa panahon na ito. Nadaig nila yan. Hindi sila bumigay. Kaya ang pagtatamasa ng kanilang buhay kaluluwa ay ibibigay ng Panginoon bilang gantimpala sa darating na kaharian. At ito ay ang makasama ng Panginoon bilang kanyang kasamang hari at maghari sa loob ng 1,000 taon. At yun naman mga hindi nagtagumpay, sila ay didisiplinahin, itatapon sa labas ng kadiliman kung saan merong pagdurusa, merong kadiliman, at merong pangangalit ng ngipin. Kaya talo. Diba? Kaya huwag niyong sabihin maliit na bagay. Yung iwala ang pagtatamasa ng buhay kaluluwa sa panahon na ito. Kaya ang dami, ang buong sanglibutan, binibigay niya ang enjoyment ng soul life ng tao ngayon. Upang siya ay malihis mula sa pagtatamasa sa Panginoon. Malihis mula sa pag-ibig sa Panginoon. Malihis sa church life. Malihis sa mga spiritual na bagay. Mawala ng gana na manalangin, mag-fellowship sa Panginoon, dumulog sa kanyang salita. So, lahat ng yan, mga paglilihis ay enjoyment ng buhay kaluluwa ngayon na kailangan iwala na natin. So, salamat sa mensaheng ito. Salamat, Panginoon. Pinaalala mo sa amin, binigyan mo kami ng babala ngayon na sa panahon na ito dapat iwala namin ang pagtatamasa ng aming buhay kaluluwa upang ito ay tamuhin namin sa darating ng kapanahunan. Amen. Amen.